Hello? Hi. 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 Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Yan po, andito tayo sa po ni Sister Felisa Williamin. Sa pamagitan ng Panginoon ng Diyos, ayun, napunta rito para makibahagi ng tinatawag ng salita ng Diyos. Ito ang isang ayun sa sinulat ng ating kapatid ng buhay ng Ebanghelyo ng Juan sa kapitulo 3, versikulo 6 hanggang sa 21. Ngayon po, ito po ay babasahin natin at bibigyan natin ng buhay. Sa ganun, makuha natin yung mensahe o sustansya para siyang magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, itataas natin yung versikulo. Kita natin sa 14. Verse 18. At walang umakit sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa matagit bagay ang anak ng tao na nasa langit. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanyang buhay na walang ngayon po, kung titingnan natin, ito'y nasa kasagsagan pa ay natumpisa pa lang ng Diyos. Pero, bakit yung ginagamit ito mga salita? Umakyat kung yung nanggaling ka lang. Sabihin, sinulat ito na po sa mga pagkatapos na umakyat ng ating dahilan. Hindi yung kasagsagan mismo na nabubuhay pa siya, nagsusulat naman siya. Kundi, pagkatapos ng mga pangyayari, yung bumaba na ang Espiritu Santo sa mga alagad, saka sila nagpasimulang magsulat ng kasaysayan ng ating dahilan. Kaya po, dinitalye dito ni Apostol Juan kung saan galing yung ating dahilan Panginoon, kung saan din siya paroroon. Dahil nga, walang ibang umakyat maliban yung anak ng tao na nasa langit. Wala pong iba ating dahilan Panginoon na sabi nga sa Hebreo, kapag pagpasok nito sa libutan ay isang katawan ang inyong dabo. Ibig sabihin, ang ating dakilang Panginoon nasa kalagayan ng Espiritu, kasama ng Ama, itong anak ng Diyos, na kasama niya sa pagpaplano, sa paglikha, at sa lahat ng mga gawa ng mga kamay. Kung man nakikita o hindi nakikita, magkasama na po sila. Lamang, dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa lahat ng tao, sa buong sanlibutan, ang ginawa lang ng Diyos na kawanin niya, lahat ng kanyang mga ay tao. Kaya, ang ating dakilang Panginoon ay nagkatawang tao. Dahil po, mas pinakamamahal ng Diyos ang tao. Kaya siya naman ay dahil yun ang ninais ng Diyos para tubusin ang pagkakasala ng sangkatauhan, kaya sa pamamagitan ng katawang tao, ginawa niya ang pagtubos. Kumbaga, galing po sa itaas, bumaba sa dito sa babaw ng sanlibutan, at tinupad niya ang kalooban ng makatuwid, yung itinakda na isinulat ng mga propeta na daranasin ng kanyang anak. Lahat ng yung tinupad ng ating dakilang ang mga sumibulak sa kanya. Kaya po, siya po yung bumaba. Sabihin, hindi siya nagkaroon ng kamalayan na kung paano katulad natin tao, na
pagkasilang sa kalang nagkaroon ng kamalayan. Kundi, si Yesu Cristo, iba po. Nalalaman niyo na ang lahat ng bagay bago pa siya ipanganak bilang tao. Dahil kasama na siya ng Diyos. Unlike po sa tao, na kung ano yung tinuro ng magulang mula ng bata hanggang sa kinalakihan, doon lang magsisimula yung kamalayan, yung kaalaman. Pero ang ating dakilang pang nalalaman ng mga bagay, nalilin, mga hindi nakikita, natatalos po ng ating dakilang. Dahil po, iba po ang kalagayan ng ating dakilang Panginoon. Mula sa taas, bumaba siya, sinilang bilang isang tao, sa magitan ni Virgin Maria, lalang ng Espiritu Santo, at pagkatapos na buhay sa bilang tao, nakipamayan sa atin, naging kasama natin, at nangaral ng Ebanghelyo na walang iba yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. Na yun po ang dapat na maging priority din natin, yung kaligtasan yun na hindi masayang, na minsan lamang gagawin ng ating dakilang Panginoon ang pagliligtas sa atin. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung titingnan po natin, ang Diyos po ang unang umibig sa sanlibutan. Na bagaman, kumbaga, hindi niya ipinagkait yung kanyang bugtong na anak, na sa kabila ng, kumbaga, sa buhay mayaman yung ama, hindi niya gagawin sa kanyang anak na mamuhay bilang isang ordinaryong tao, bilang mahirap. Pero po, ang Diyos po na ama, iba po kasi ang kanyang plano, layunin. Nasa kanya na lahat, pero hindi niya ipinagkait yung kanyang anak na kung ilalagay natin sa totoong buhay natin, para siyang mayaman, mayroong anak, tinuruan niya na magtrabaho bilang isang mababang kalagayan o isang hampas lupa, parang gano'n. Kung i-actual natin sa totoong buhay. Ganyan po ang kalagayan na mayaman ng Diyos, nasa kanya na lahat, pero sinubo niya pa rin ang kanyang bugtong anak dahil siya po ang unang umibig. Dahil kung hindi po mangyayari na isusubo niya ang kanyang bugtong na anak, tayo po ay hindi magkakaroon ng pag-asa doon sa buhay na wala siya. At dahil hindi rin naman ipapangaral ang salita ng Diyos, na parang wala lang kwenta, ipapangaral tapos makasama ng tao, mamamatay. Kaya po, sa pamamagitan po nito, mahalaga po kasi yung buhay ng ating nabilang Panginoon sa harapan ng Diyos. Na pagkatapos na siya'y mabuhay, dumating yung panahon, na tinatap niya yung ministeryo, pangangaral ng Ebanghelyo, nagpagaling sa mga may karamdaman, hanggang sa dumating na yung oras na itinakda ng Diyos na para tubusin ang sangkatauhan. Na walang iba, kasi ang ginagawa ng tao kapag may kasalanan, mag-aalay ng pinakamagandang uri ng hayop o bunga man ng pananim, yun po ang susunugin, mapapawi ng kasalanan. Pero po, ang plano ng Diyos, iniugnay niya doon sa nakaugalian ng tao na itinuro din ng Diyos. Pero, hindi na ng mga hayop na mahalaga o magandang bunga ng pananim, kundi sa mahalagang dugo ng kanyang bugtong na anak, upang sa ganon, tayo pong lahat ay matubos sa pagkakasama. Kumbaga, yung pagsubok niya ng anak, ang purpose niya, ang tao makabalik sa Diyos. Dahil ang unang sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang Diyos po kasi, mabuti siya. Ibig sabihin, kahit anumang bagay na kasamaan ay wala sa Kanya. Dapat ganun po ang tao. Dahil wangis tayo ng Diyos. Larawan tayo ng Diyos. Perfecto. Kumbaga sa pagkakalikha. Lamang, dahil nga may nandiyan yung
pagtukso, ang tao po ay napaniwalay sa Diyos, nasunod po yung kalooban ng kasamaan. Kaya po ang tao, nalinlang, nadaya, at kung ano-ano ang mga ginagawa na napalayo sa Diyos. Pero dahil po sa ating dahilan, binuksan mo ng Diyos yung nakaharang na walang iba, pagamat ang tao ay suwain o kasaway sa Diyos, yung pagtanggap sa ating dakilang Panginoon o yung pananampalataya sa Kanya at pagbibigay natin ng importansya doon sa Ebanghelyo na Kanyang ipinapangaral, ito na po yung magbubukas sa isipan ng mga taong sarado ang pag-iisip para makabalik muli sa Diyos. Kaya po, may tinatawag na datihang pagkatao at bagong nilalang. Kumbaga, nire-reformat yung kalagayan ng tao mula sa isang makasalanan papunta sa isang taong matuwid. Kaya po ang ating dakilang Panginoon ang naging daan upang tayo po ay matubos. Kaya po, sabi dito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalatay ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi po, ang ating dakilang Panginoon, nung siya ay mamatay, siya po ang unang naging bunga ng buhay na walang hanggan sa kalagayan ng tao. Pero siya po, walang pasimula, wala rin katapusan sa buhay ng Espiritu. Pero dahil nga nagkatawang tao, yung katawan niya na binago ng Diyos sa pamamagitan ng dating nabubulok, pero nung nabuhay naman ulit siya sa mga patay, ang kanyang katawan ay hindi na po nabubulok. Kaya po, kumbaga ang plano ng Diyos, sa tamang panahon, tayo naman mga tao na nananalig sa Diyos at sumasampalataya sa ating dakilang Panginoon, kung paano ang naging katawan ng ating dakilang Panginoon, ganun din ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Inihanda na po yun ng Diyos. Kaya po, ang gagawin na lang natin, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi tayo mahal ng Diyos, walang susuguin para mangaral ng Ebanghelyo para makaabot sa atin tayo. Kaya Diyos na munang umibig sa atin. Ipapangaral ang Ebanghelyo, ang sino mang magbigay halaga doon sa Ebanghelyo yaon, pag-ibig at pagbalik loob sa Diyos, at iuugnay yung sarili na hindi na kailangan mag-alay pa ng mga hayop para pantubos, kundi, kumbaga, yung pantubos na nauna ng ibinigay, na namatay na nauna ang ating dakilang Panginoon, yung pananampalataya natin, iuugnay natin doon sa kanyang kamatayan, na yun yung pantubos ng ating kasalanan. Ilalakip lang natin sa kamatayan ni Kristo na para mapatawad tayo. Yun po yung importante. At yun na yung naging daan upang tayo magkaroon ng tsansa doon sa buhay na walang hanggan. Ngayon, paano naman nakikilala yung mga maliligtas na? Kumbaga, dahil sa pakikinig ng Ebanghelyo, nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagtiwala tayo at naniwala sa Diyos. Dahil po sa kanyang habag, tayo'y naligtas. Hindi dahil sa mabubuting gawa. Bakit naman tayo gumagawa ngayon ng mga mabubuting gawa? Ibig sabihin, yung nag-umpisa sa pananampalataya, nag-umpisa sa paglakip natin ng pananampalatayang yan, na tayo po ay napatawad na ng Diyos, nagkaroon na tayo ng tsansa doon sa buhay na walang hanggan. At ang patunay na tayo tatanggap ng buhay na walang hanggan, o kaya doon sa mga ligtas na, yung resulta ng ating pagtanggap mga mabubuting gawa. Ibig sabihin, hindi naging factor yung mabubuting gawa, kundi result ng ating pagtanggap sa ating dakilang Panginoon at ng kaligtasang tinanggap natin. Kumbaga, sa arithmetic, hindi siya yung
gagamitin na paraan para maligtas ang mabubuting gawa, kundi resulta na lang ang gawa ng pagsampalataya natin at habag ng Diyos sa atin. Kaya po tayo, ginaganap na natin kung ano ang pagtanggap natin sa ating dakilang Panginoon, kung paano natin nilakip ang ating pananampalataya, yun na po yung pagkakataon na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, sigurado na ba yung buhay na walang hanggan? Sigurado po. Kung mananahan tayo doon sa mabubuting gawa, yun po kasi yung produkto noon. Sapagkat hindi sinuko ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kasi pa, ang una pong ginawa ng Diyos, sinuko niya una ang ating dakilang Panginoon, hindi para hukuman o hatulan, kundi, kumbaga, binuksan muna ng Diyos yung nakaharang o nakatabing doon sa tao na napalayo sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At pagkatapos po noon, yung pangalawang pagbalik naman ng ating dakilang Panginoon, yun na po yung paghuhukom. Yun na po yung paghatol. Ngayon, paano po ang tao hahatulan? Hahatulan po ang tao, depende po sa gawa. Saan ibabatay yung paghatol? Halimbawa, kung dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ang bawat isang na akusado o isang tao na hinatulan para ipriso o ibilanggo, may pinagbabatayan na kautusan na nilabag. Ngayon, halimbawa, sa atin naman, paano tayo hahatulan? Kung ano po yung aral o ibanghilyo na pumasok sa ating kainan, at yun ang naintindihan natin, tapos nalabag natin, ang tawag yung kasalanan. Yung kasalanan po na yun, kapag hindi po natin nireconcile, yun po yung magiging para mapalayo muli tayo sa Diyos. Pero ano sabi? Wala nang natitira pang hain sa makatuwid bagay ang naihain na. Kaya kung tayo po'y babalik muli sa dating kalagayan, lalayo muli tayo sa ating dakilang Panginoon, papunta na naman ulit tayo sa kapalitan. Ano po ang pamamaraan para hindi tayo mapalayo sa Diyos? Yung pananatili natin sa salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang ating sinalita. Ibig sabihin, dapat po consistent din tayo sa salita ng Diyos. Pero dahil natatakot tayo, sasabi niya, ang hahatulan tayo, depende doon sa aral na ating natanggap ng ating kaibigan. Kaya habang lumalalim ang ating pagkaalam sa mga aral ng Ebanghelyo, lumalalim din yung pagbabatayan ng paghuhukom sa atin. Dahil habang dumarami yung nalalaman natin, dumarami rin ang lalabag natin. Kaya po pag-iingatan natin na sa bawat nalabag o pagkakasala, dapat ihingi agad natin ang tawad. Huwag na nating patagalin sa ating kalooban yung mga bagay na hindi naman maglululot sa ating kabutihan. Kumbaga, yung pananatili natin sa ating dakilang Panginoon, i-maintain po natin. Yun po yung pinaka-importante dyan. Yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, nananampalataya na tayo sa ating dakilang Panginoon. Sabi dito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ibig sabihin, yung pananampalataya niya na inilapit natin kasama sa pagkakilala natin sa ating dakilang Panginoon, hindi pa po tayo hahatulan. May tamang panahon para sa paghatol. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ibig sabihin, yung dumaan nga yung Ebanghelyo, umabot sa tayo na, pero hindi naman sumampalataya, hinatulan na po yun. Kumbaga sentensyado na. Dahil, kumbaga, wala na talagang puwang sa puso ang tumanggap kay Kristo pati sa kanyang aral. Sapagkat, hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya po, ang pagsampalataya, saan po nagmumula? Ang pananampalataya, nagmumula po yun sa pakikinig. Wala kang pakikinggan kung walang tagapagsalita. Wala rin tagapagsalita kung walang sinugo.
walang sinugo kung walang nagsugo. Ibig sabihin, step by step. Bagamat ang mga ebanghilista noong iba naman yung mga mukha ng ebanghilista ngayon, kumbaga, ang pabago-bago ang panahon, siyempre nagbabago-bago man yung mga ebanghilista dahil yung mga kumbaga dumating na rin sa katandaan, pero na naman mga panibagong ebanghilista madidevelop para magpatuloy ng panangaral ng ebanghelyo. Kaya po, kung titingnan po natin dito, ang kaligtasan po ay nagmumula po sa pakikinig. Kinakailangan po, mahalaga sa bawat isa sa atin ang mensahe ng ebanghelyo. Kasi ito po ang magiging daan upang maalala natin kung tayo ba'y may kasalanan, kung tayo ba'y nalihis, kung tayo ba'y napalaya sa Diyos, kung tayo ba'y nasa piling ng Diyos. Sapagkat yun po yung pagbababayan natin, kung tayo, pinakinggan natin yun, kung tayo po ay gumagawa ng matuwid, wala tayong dapat ikatapon. Pero kung gumagawa tayo ng masama, yan po yung magiging daan upang hindi natin tanggapin ang salita ng Diyos. Sapagkat tunay na sapul talaga tayo pag narinig natin ang salita ng Diyos. Pero kung gumagawa tayo ng mabuti, hindi talaga tayo masasapul. Kaya sa ano ang sabi dito pa? At ito ang kahatulan. Ano po yung kahatulan? Nanaparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So ito na po yun. Kapag ang isang tao kasi gumagawa ng masama, tama yung sinabi kanina, lumalayo talaga sa ilaw. Ngayon, para makilala natin na tayo malapit sa ilaw, sino ba yung ilaw ang ating nakilang Panginoon? Paano tayo mapapalapit sa Kanya? Walang iba ang kilalanin natin ang Kanyang kamatayan. Walang iba, palagi tayong humihingi ng tawad, palagi natin tinatanggap sa ating sarili ang komunyon, at kung titingnan natin, doon po kasi nalalaman natin sa ating sarili na kung tayo po ay karapat-dapat sa paningin ng Diyos, wala po tayong dapat na itatakot. Kumbaga, hindi tayo lalayo sa ilaw. Mas lalo tayong lalapit sa ilaw dahil alam natin na tama yung ating ginagawa. Kaya po, ito yung kahatulan. Kumbaga, resulta na ng mga hindi maliligtas at ng mga maliligtas. Dahil, ang maliligtas lalapit sa ilaw. At ang hindi maliligtas lalayo sa ilaw. Sa makatuwid, kahit panalangin, hindi na naaalala ng manalangin, kahit na dumaan man lang sa simbahan, ganun po kasi yun. Kumbaga, maglilimita na ng kanyang mga lakad para makatid ng simbahan. Kaya kung titingnan natin, sino-sino naman yung mga dapat pakinggan natin simbahan? Napakarami po. May television, may radio, may TV, may, ang mahalaga, kahit na hindi lang sa templo o basta sa isang linggo meron mo lang tayong panahon na para makinig ng Ebanghelyo. Kahit anong sikta, kasi hindi naman tinitingnan dyan kung anong grupo o ano ba ang importante. Meron tayong pinagnilay-nilayan na Ebanghelyo, minsan na yung linggo na to, para yun po ang maging, kumbaga, malalaman natin sa ating sarili, kung lumayo na ba tayo o hindi, kung lumalapit pa tayo sa ilaw. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupukot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kaya po, kung titignan natin, kapag ang isang tao po ay nagkakamali, o kaya po nagkagawa ng masama sa kapwa, lumalayo po talaga yan sa ilaw. Kumbaga, hindi ko makikita yung kaliwanagan sa kanyang mga ginagawa. Dahil, ayaw niya mong masaway. Kaya mapalad yung tao na kung halimbawa nalilihis, o kung minsan papunta na sa kapahamakan, ang lakad, at may tagasaway.
Sa magkatuwid, mahal pa tayo ng Diyos. At binigyan tayo ng dahilan na yung kapatid natin makilala yung ginagawa natin para sawayin tayo. Salamat sa Diyos kung ganun. Kaya po kung titingnan natin, sabi nga, mangagdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Ano man nakabigatan sa buhay natin, marahil nakikita po yan ng ating kapwa. Pero tayo, hindi po natin nakikita. Salamat sa Diyos kung mayroong taong nakakakita at sinasaway tayo. Kaya po, dito po tinuturuan tayo na yung pagdadala ng pasanin naman, na dapat po, ang isang tao nasa loob ng problema, pwede mo naman ibahagi ang nasa sa loob mo ng problema para maipatan naman sa iba, maipasa mo sa balikat ng iba. Dahil, sabi nga, yung tao na involved sa problema, mga gusto, hindi yan nakakapag-isip ng gusto. Unlike dun sa mga taong hindi kasama doon sa sitwasyon. Sila po ang marunong magpayo, mag-advise, sapagkat hindi po sila kasama sa sitwasyon. Kumbaga, bukas ang isipan nila, kalooban nila magpayo. Yun po yung importante po doon. Yung nagbibigay ng halaga sa atin, na nagpapahalaga, pag-ibig pa siyang tawag doon. Sa panito, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag ang kanyang magawa ay ginawa sa Diyos. Kaya po kung tayo po ay gumagawa bukal sa ating kalooban, ito po'y gawa natin sa Diyos. Kaya hindi po tayo matatakot. Kung halimbawa, nangangaral tayo ng salita ng Diyos, hindi naman ibig sabihin na gagamit tayo ng sitas para patamaan ng kapatid. Kung hindi, para kutyain, kundi pag-ibig po kasi yun yung pagtutuwid sa kapwa. Sapagkat kung tayo po ng mga tao gumagawa lang, hindi natin inaalala na yan pala ay alang-alang sa Diyos na nagbigay sa atin ng lakas at alang-alang din sa ating kapwa na dapat pakitaan natin ng mabuting gawa. Kung yan po ang isip lang natin, panlabas lang, halimbawa, simba lang ako, pagkatapos kung post na, pero yung kaaway pa rin, hindi pa rin kapatid, useless po. Dapat po, magpakatotoo tayo sa pagganap ng ating tungkulin. Kung tayo'y gumagawa ng mabuti, ipagpatuloy natin yung paggawa ng mabuti. Kung tayo'y gumagawa ng masama, sana po matapos sa yung paggawa ng masama. Bumalik muli tayo sa ilaw, sapagkat sabi nga, ang sino man ikay lumapit sa atin sa anumang paraan ay hindi ko ipapatuloy. Kaya, lumapit po tayo sa ilaw, hanapin natin siya, saan natin siya masusumbungan. Hindi siya kita ng mata, kundi mararamdaman ng ating puso ang loob na yan. Kasi magtuturo sa atin upang gawin natin sa kaliwanagan ang mabubuting gawa. Yan na po makikilala kung tayo po nasa panig ng liwanag, kung ang lahat ng ating mga ginagawa ay mabubuting gawa. Kaya po, sa oras po na ito na pinagkalog sa atin ng Diyos, ang ibang hindi po ay importante po sa atin. Una nang umibig ang Diyos sa atin. Suklian naman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinuko niya ang kanyang buntong na anak, upang sulusin tayo, dahil mahal niya tayo. At mahal din tayo ng ating dakilang Panginoon. Ang gagawin lang natin, sundan natin yung na naging ang ating dakilang Panginoon. Marami sa mga turo na pinagkalog sa tao na dapat sundan ng tao. Yun lang po ang importante doon. Tinuruan tayo kung paano magpatawad, kung paano manalangin, kung paano magalit, kung paano ang paglilimos, kung paano umibig sa kaaway, kung paano iwas sa panangalunan o pagkikiapid. Lahat po yan ay itinuro sa ating dakilang Panginoon. Yan po yung naging priority niya upang sa ganun ang tao lumakad sa katotohanan. Ginawa rin niya ng ating dakilang Panginoon. Siya ang ilaw,
Ipinakita niya sa kanyang mabubuting gawa ang kaliwanagan. Tayo naman, ipakita din natin sa pamamagitan din ng mabubuting gawa na tayo'y lumalakad sa ilaw. Kung magawa tayo ng mabuti sa kapwa at makikita ng kapwa at nagpupuri sila sa Diyos, sila po yung nahagip na ng ilaw na sumasa atin. Siguro din na lang nakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. At anuman pong ating mga kailangan, itulog po natin yung lahat sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, isang magandang hapon sa atin.